So, what's up guys, no? So, ngayon nga guys, no, ibang video naman itong gagawin natin guys. So, bago ang lahat guys, papakita ko muna kung nasan tayo, no? So, andito tayo ngayon sa malapit sa ospital. Andyan yung ospital. Tapos, ito yung view ko dito guys. Ayan. Ayan yung aking view. Ang kaharian ng mga isda. Ayan. Fish pan pala yan guys, no? Tinatawag na fish pan dito. Ayan, so andito tayo ngayon nakatambay kasi medyo maaliwalas naman kasi dito, mahangin at maganda rin ang view. So yun nga, balik tayo sa point ko kanina, no? Ibang video naman tayo ngayon na kung dati nagbo-voice over lang tayo sa mga videos ko kapag may pinupuntahan ako or may ginagawa ako. So ngayon iba naman, dadako tayo dun sa naalala nyo ba ito at saka ito, diba? At tapos ito pa, ayan, naalala nyo ba yung mga yan? Kamakailan lang ay pumutok yung balita or Facebook post na nabasa ko lang actually sa Facebook nito lang mga nakarang araw regarding sa Balay Dako issue sa Tagaytay. So, yun na nga guys, no, according to the source na ayun nga napanood natin sa Facebook lang din sa mga tawag dito, di ko ma-pinpoint yung word pero reaction video yun, yung mga nag-reaction video sa issue ngayon ng Balay Dako. So, ako kasi as a dog lover din naman or pet lover din naman ako. So, meron akong alagang aso, American Bully. So, dadako tayo sa issue nung Balay Dako. So, ang nangyari kasi noon guys, may pumunta doon. Actually, hindi siya first comer eh. Second time around na niyang magpunta ron para kumain kasama yung dog niya, which is an Aspin or a Pinoy breed na aso or tawag nating asong Pinoy tawagin sa atin, no? So hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat na ang asong Pinoy ay isa talagang uri ng aso sa Pilipinas na kaya nagigiliwalan, inaalagaan din ng karamihang tao. Meron kasing mga ilang tao na may breed lang ang gusto, pero marami din namang tao na gusto rin ang Aspin kasi loyal din naman sila. So yun nga, yung issue na yun guys, kasi kakain dapat sila doon sa facility or sa restaurant which is sa Balay Dako. Ngayon, ang sabi doon sa tawag dito sa guidelines, fine prints ng Balay Dako online, pet friendly sila. So they are proudly present that they are pet friendly. So which is na pwedeng pumasok o pumasok or kasama kumain ng amo yung mga alaga nilang aso or pusa, kung ano man yan, di ba? And meron silang chart ng sizes ng mga dogs na ina-allowed nila. So according to the fine prints that they had online, meron silang policy na small breed to medium size breed lang na aso. So according dun sa pinakita ko kanina, 'di ba? Meron doon mga small, medium and large breed na dog. So ang small breed dog diyan papasok ang Shih Tzu, Chihuahua, or basta lahat ng maliliit na klase ng aso, Pomeranian, mga ganyan, basta lahat ng maliliit na pwedeng i-hand carry or buhatin lang ng amo nila. Meron naman sa medium size dog, nandun pumapasok yung mga, actually sa medium size dog pumapasok ang mga Aspin kasi hindi naman ganun kalaki ang mga Aspin or Pinoy breed dog, di ba? Kasi hindi naman talaga sila lumalaki na kagaya ng ibang breed. Pero according to the sources naman, ang sabi, ang ina-allowed lang nilang pumasok sa facility ay Shih Tzu, Labrador, mga ganong klaseng aso lang. So ibig sabihin,
may breed lang yung ina-allow nilang pumasok. Kasi from the time na nalaman nila na Aspin yung aso na dinadala ng owner or dinadala ng owner, sinabi agad nila na hindi pa pwede. Kasi pasok daw sa large breed yung Aspin, which is makikita nyo naman na hindi naman talaga pasok sa large breed yung Aspin. So eto ipapakita ko sa iyo. Ayan, ito yung picture ng Aspin na kitang-kita naman natin na hindi naman siya ganun kalaki, hindi naman siya ganun kapayat. Actually, mas mabigat pa sa kanya yung Labrador eh. 'Di ba? Imagine ang Labrador bumibigat yan ng 25 kilos kapag fully grown na, 'di ba? Mabigat ang Labrador compare mo sa Aspin. So, yun na nga yung issue. Since second timer na yung kakain, which is yung may-ari ng dog, second timer na siya, so alam niya na okay lang na makakakain sila kasi nakapasok naman na sila doon kasama yung dati nilang, yung aso nilang Aspin eh. 'Di ba? So alam nila hindi na magkakaroon ng issue sa pagkain nila susunod. And yet, ngayon nga yun nagkaroon ng misunderstanding daw kuno, sabi ng management ng Balay Dako. Para sa akin kasi hindi naman siya misunderstanding eh. They totally discriminated the breed of the dog na dinala ni madam or nung owner. 'Di ba? From the time na sinabi nila na nalaman nila or na identify nila na Aspin yung aso, sinabi agad nila na hindi pa pwede. 'Di ba? Doon pa lang discrimination na. Hindi siya matatawag ng misunderstanding. And then nagkaroon ng public apology yung management ng Balay Dako, which is na pinakita ko nga doon sa litrato ng mga pinakita ko nung unang part ng video na to. Nakalagay doon nag-apology sila sa misunderstanding daw kuno na nangyari, which is hindi naman talaga misunderstanding yon. It is totally a discrimination of other breed. Kasi inaalaw lang nila yung Shih Tzu may breed, Labrador may breed, 'di ba? Aspin wala. Kumbaga para sa paningin ng ibang tao gala lang 'yan, mapupulot mo lang kung saan, ganyan. Pero sa ibang tao na dog lover, pet lover talaga, hindi sila basta aso lang, hindi sila basta Aspin lang. They are part of the family, mga dog lover dyan, no? Shout out sa inyo guys. So yun nga guys, marami na ring nag-reaction video regarding dito. Kasama na dyan si Supero, yung maraming alabay na aso. Yan, nakatutok din ako dyan sa kanila, no? Tapos hinihingian nila na yung owner ng dog, actually hinihingian nila yung management ng proof na hindi po pwede yung Aspin nga kasi nga pasok nga daw kuno sa large breed. So hinihingian nila ng ganon, which is wala namang maipakita yung management. They even speak to the manager of the facility or the restaurant, but the manager did not provide any proof na nag-i-exist yung ganong klaseng policy sa kanila, no? So ibig sabihin hindi talaga siya matawag na misunderstanding. Talagang discrimination na yon. Diniscriminate nila yung breed ng aso at hindi nila pinapasok kasi nga isa siyang Aspin. Andun lang kasi yung point eh. Kumbaga ang nangyayari kasi ginagawa na lang misunderstanding, hindi nila inaako yung pagkakamaling ginawa ng staff ng Balay Dako. 'Di ba? Kung tutuusin dapat dun pa lang, 'di ba? Alam na nila na discriminate sila. Tapos may mga nakalagay pa dun, 'di ba? Dun sa charts na pinakita ko sa inyo kaya na may mga iba't ibang klase ng breed actually. Hindi mo makikita doon na nabanggit doon sa chart na yon na allowed ang Aspin. 'Di ba? Hindi mo makikita, talaga makikita na allowed yung Aspin doon sa
chart nila. Kasi nung nabasa ko yung chart nila, puro may breed lang ang nakalagay doon. Actually, kung babasahin nyo ulit, babalikin nyo sa unang video, puro may breed lang yung ina-allow nilang pumasok. Tapos meron silang policy na ano, yung spacing daw, spacing ng facility nila. Valid ako kasi ano yan eh. Kung tatagalogin natin yung salitang valid ako para sa mga nakakaintindi ng salitang yun, kasi ako hindi eh, pero alam ko ang valid ako ay isa, pag tinranslate mo yun sa Tagalog yan ay malaking bahay. Kumbaga para sa akin yun yung pagkakaintindi ko, malaking bahay, which is may sapat na spacing para sa mga pets, tables and chairs, para sa mga kakain, ganyan. So, hindi dapat nila po problemahan yung spacing. Tapos, meron pa akong nabasa doon na hindi daw dapat po pwede yung mabaho. O andun tayo, hindi talaga po pwede yung mabaho kasi pangat nga naman kung dadali mo yung alaga mo ng mabaho, diba? Pero common sense na lang para sa mga owner. Dadalhin mo ba naman yung alaga mong aso or pusa na mabaho sa isang establishment? Siyempre hindi. As a pet owner, alam mo yung mga dapat mong gawin at hindi mo dapat gawin. Meron pa dong isa na minimize nila yung damage na pwedeng makos ng mga alaga ng mga nakain. Regarding dun sa damages na po pwedeng ma-cause ng mga alagang aso or pusa or anumang alaga yan, actually, para sa akin, hindi naman responsibility ng establishment yun eh. Kung sakali man na ang alagang aso na kumain dun sa loob ng establishment ay nagwala or iba yung behavior, kumbaga nangagat, nanira, ganyan-ganyan, ganto-ganto, hindi yun responsibility ng owner ng establishment. Yun ay responsibility ng owner ng aso. So, kung ano man yung madamage nung aso dun sa nasabing establishment, yun ay sagutin ng amo. Kasi, di ba nga, ang kasabihan nila, kung ano ang ugali ng aso, yun ang tinuro ng amo. Yun yung pagkakaintindi ko, guys, no? Pero para sa akin, totoo nga naman, hindi naman magiging ano yung aso magwawala kung hindi tinuruan ng maayos, 'di ba? Alam naman natin ang aso ay sadyang matalino talaga, guys. Matalino talaga ang aso kasi nga man's best friend nga naman, 'di ba? Matalino talaga sila, loyal. Pero dun sa issue kasi na pumutok ngayon sa social media regarding sa Balay Dako, no? So, para sa akin kasi hindi katanggap-tanggap yung apology na ginawa nila. Hindi talaga katanggap-tanggap. Also, hindi rin katanggap-tanggap yung discrimination na ginawa nila doon sa owner at saka doon sa aso, no? Hindi tama yung discrimination na ginawa nila. Hindi dapat sila tawaging or hindi dapat nila tinatawag ng sarili nila ng proudly pet friendly sila. Hindi dapat nila tinatawag yun kung hindi nila tinatanggap yung mga aspin sa loob ng establishment. So, kasi kung sasabihin mo na pet friendly yung establishment mo yun, so any kind of breed ng dog, syempre tatanggapin nila yon. Kasi nga pet friendly sila eh, di ba? Pet friendly. Hindi dapat nila tatanggihan kung ano man klaseng breed yan ng aso. Actually, kahit large breed nga yan, dapat hindi nila tatanggihan kasi nga pet friendly sila kung tawagin, di ba? Pero yun na nga, hindi nga nila tinanggap yung aso na which is ay aspin, na aso rin naman, alaga din naman, hindi nila tinanggap. Kaya ayun, ang nangyari, nag-post yung may-ari ng aso regarding dun sa nangyari. Siguro para ma-aware na rin yung ibang kumakain doon na may alagang aso na hindi nila tinatanggap yung mga ganong klaseng aso, na puro may breed lang yung tinatanggap nila. Yun lang naman kasi talaga yung totoo, guys, eh, no? Walang dapat i-clarify doon sa issue na yon kasi it's clearly na discrimination na yon, guys. So, yun. Discrimination na talaga yun, guys, para sa alagang aso ni madam or ng owner. So, yun, guys, no? Yun lang yung masasabi ko
doon sa pumuputok na issue ngayon regarding yan sa Balay Dako na yan, no, guys, no. Sana masolusyonan agad nila yan kasi hindi tama talaga yung ginawa nila. So yun lang, guys, maraming salamat sa panonood at maraming salamat din sa pagsuporta sa akin, guys. So peace out, guys. So like, share and subscribe, guys. Bye, guys.